Yung palakpak po na nararapat sa isang hari. Sige po mga kapatid. Kantahin po natin muna yung Yes, I Love You with the Love of the Lord. Sige po, magkamayan po tayo. Magpagkiras po tayo. Magyapapan. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Minsan pa. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Sabi po sa kanyang mga salita sa awit 147:5, dakila ang ating Panginoon at sagana sa kapangyarihan. Ang kanyang karunungan ay walang sukat. Sabi naman po sa Jeremias 32:17, ang Panginoong Diyos, narito iyong ginawa ang langit at ang lupa. Sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong nakaunat na braso, walang anuman na napakahirap para sa iyo. Amen. Nais po namin, Panginoon, na maranasan po namin ang iyong kapangyarihan. Kaya kami ay tatagpuin mo po sa lugar na ito, Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon. Tunay nga pong napakabuti mo. Ikaw ay tapat at magpawalang hanggan ng iyong pag-ibig sa amin. Kahit na kami po ay hindi tapat, ang iyong kagandahang loob, Lord, na nagpapaalala sa amin kung gaano ka kabuti, kung gaano ka makabagay, Panginoon, kung gaano ka mapagmahal sa amin, kung gaano mo kami pinakalinga at pinagagaling. At sa hapon na ito, wala kami ibang sasambahin, taas at pasasalamatan, kundi ikaw lamang ang Diyos na buhay na siyang pumubos sa amin, ang Diyos na buhay na siyang nagligtas sa amin, ang siyang Diyos na buhay na siyang umako sa amin mga kasalanan kung kaya't may buhay kami. Maunlad, masagana, pagmuwan at makalat. Sa iyo po ang papuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang ating magsabi ng Amen.
sa iyong presensya. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Nananabik na ba kayo? Amen. Buhay na ito ngayon, naninay. Kasama-sama presensya, muling maranasan. Buhay na ito
papuri, parangal, pasasalamat at samba ay mula at magsabi na Amen. Praise God. Praise God. Na-bless po ba tayo? Amen. Sa ang awit sa Panginoon ay na-bless tayo. Lalo pa po tayo mag-bless sa dalawang part ito ng ating bahagi. Ang paghahayag po ng salita ng Diyos. Ang dadali ng ating masipag, maabilidad, at ponging pastor, si Pastor Edgar San Miguel. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Edgar. Hello, sound check. Hello, mic test. Testing mic 1, 2, 3. Hello, mic test. Testing mic 1, 2, 3. Ay, ikaw na naman ang nahuli ko. Ay, praise God! Purihin po ang Panginoon. Napakaganda po ng worship team. Alam niyo po ba, talagang kung problemado ka, nakarinig ka ng awitan para sa papuri, para sa Diyos, mawawala. Katulad na lamang ni King Saul. Si King Saul, inaaniban po yun ng masamang espiritu, yung hari. Pag inaaniban siya ng masamang espiritu, nagwawala. Maraming binabato. No? So, ang ginawa ni David, hindi pa siya hari. Ang hari kasi si King Saul, tinutugtugan niya. Habang tumutugtog siya, yung diablong evil spirit na napi King Saul, naglalayasan. Kaya dito sa atin, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Diyos. Una sa Diyos, pangalawa sa worship team, sa pangunguna ni Pastora Ana. Napakasarap. Talaga, kumbaga itong asawa ko, ang lagi sinasabi ng asawa ko, para na akong nasa langit. Pero yung noon, yung may nauna noon pa, dahil 4 years na tayo sa September, pag kumanta na, sabi ng asawa ko, parang pupunta ko ng impyerno. Hindi, ang sa akin naman kasi, dahil nag-uumpisa lang kami, okay lang kami. Walang masama kung sentonado. Ang asawa ko, para siyang, ano ba tawag yung piktikuloso na. Gusto niya perfect lagi. So yung panalangin ng asawa ko, answer prayer. Thank you, Pastor Neil, na siya nag-o-organ, Pastor Mark, na nag-drum rock, ganti kaya. Tapos may nagigitara, nakalimutan ko. Alam. Christian. Siya po. No. So, thank God. Unti-unti tayo nakukumpleto. Alam ko, lahat kayong naririto, si Lord ang nagpadala sa inyo. Kaya ang papuri sa Diyos. Okay. So, 3 verses na lang. Kaya, sigurado, 5:00, tapos na tayo. Ang oras po ay 4:35. Mayroon pang 25 minutes. Sa totoo lang po, ang sermon talaga, 20 to 30 minutes lang. Pag sumubra na dyan, lalo na yung mga may lakad, nagmamadali at naiinis na, hindi na maintindihan kung ano ang sermon. Kaya, dapat talaga. Saka, mas maganda yung 20 to 25 minutes lang. Kasi, sasabihin, pag maganda, sasabihin naman ng audience, yung membro, bitin. Si pastor naman, bitin yung sermon. Kulang. Para bumalik sa susunod na linggo. Kaya maganda yung medyo nabibitin. So, 25 minutes lang. 5:00 tapos po tayo. Okay. The topic, ito yung pangatlo na kasi una, sa 10 verses, naka-3 lang tayo. Pangalawa, naka-4 lang tayo. Kaya, 7 na.
Ngayon, may itatanong ako sa inyo. Sino man ang makasagot, may regalo sa December. Alam niyo, may utang na ako kay Ann Maroska. Dahil nasagot niya yung tanong ko, by December, may regalo. Okay, nakikinig ba? Ang tanong ko ganito, 1 to 7, nada-discuss ko na, ano-ano yun? Pakitaas ang kamay. I-recite ha. Kung alam mo yung 7, i-recite. Walang regalo. Tapos tingnan nyo na lang, di ba? 10 verses lang. Alam niyo sa totoo lang, di ba? Old and new, 31,102 verses. Kung babasahin mo from cover to cover, sa dami ng binasa mo, baka wala ka nang maintindihan. Wala ka nang memory verse. Ito, 10 lang, parang memory verse lang ito. Kasi, tingnan mo, kung hindi mo memoryado, paano mo magagawa ito? Apply in your life. Paano natin magagawa? Kasi ito yung tinatawag na parang yung armor of God. Pag memoryado mo to at pinamumuhay mo, ina-apply mo sa buhay mo, sapat na at higit pa. Kaya napakahalaga. Kaya ito, nagiging makulit ako. Unang taon pa lang kami, in-imprint ako yan, nakalagay sa bulletin board, 10 verses to memorize. Kaya hayaan nyo na makulit ako dahil itong 10 verses na yan, napakahalaga. Save ka na. Ahaba na ang buhay mo. Pagpapalain ka pa. Sino sa inyo ang gustong bumaba buhay? Pakitaas ang kamay. Sino sa inyo ang gustong i-bless? Pagpalain. Taas ang kamay. So nandito na. Sino sa inyo ang gusto na sa langit ang tungo? Anytime na bawian tayo. Pakitaas ang kamay. Sino ang gusto sa langit? Alam nga naman may gusto sa impyerno. Tanong ko, wala. Talaga, dito sa 10 verses na ito, nandyan na yung kaligtasan natin. Nandyan na yung hahaba ang buhay natin. Isang example lang nga, di ba? Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father, honor your mother. At ang pangako, ikaw ay giginhawa at hahaba ang buhay. Giginhawa, ibig sabihin, sufficient. Walang problema sa pera, walang problema kung ano-ano pa. Okay, so 10 verses. Di ba? Ako ang nagtuturo. Dapat, kung ang nagtuturo, memoryado. Di ba? Follow the leader. Good leader, good follower. Ganon ang kasabihan. O, di ba? Ano una? John 3:16. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na ako pangan. Sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak bagkus ng puroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, John 1:12. Ano ang sinasabi sa John 1:12? Subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pangatlo at pang-apat, Mark chapter 12, verse 30 and 31. Napakasimple. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandments greater than this. Apat na ang binasa ko. Panglima, pang-anim, pang-pito. Mateo 28, verse 18, 19, and 20. Ano po ang sinasabi? Sabi ni Jesus, sapagkat all authority in heaven and on earth has been given to me.
ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, sabi ni Jesus, ay ibinigay na sa akin ng Diyos Ama. So, siya na nga ang Diyos. Siya na ang makapangyarihan. Number 19, go. Therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. So, ganun lang kasimple. No? Pang 20, ikapito. Pang 20, kaya inuutusan ko kayo. A great commission. Inuutusan ko kayo dahil kung inyong gagawin, may pangako siya. Hindi kita iiwan, di pababayaan man. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Tinatagalog ko lang, English yan. Okay, so mabuti pinapakita pala dyan. So, pang-pito. Dito na tayo sa pang-walo, pang-siyam at pang-sampo. Tatlo. Acts 1:8. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Wow. Yes. Alam mo ito, madaling basahin. Pero ang problema, walang application. Kaya nga, di ba? 10 verses to memorize and to apply in yourself. Ang application dyan, napakaganda. Parang si Jesus, yung Mateo 28:18, sabi niya sa mga apostol, sapagkat ibinigay na sa akin ang kapangyarihan, power. Di ba? Ibinigay na kay Jesus ang power. Tayo naman, but you will receive power. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan pagbaba sa atin ng banal na Espiritu. Diba? But you will receive power, kapangyarihan, when the Holy Spirit comes on you. Tanong, may Holy Spirit na ba tayo? Itaas ang kamay. May Holy Spirit na ba tayo? Okay, thank God. Kasi pag hindi kayo nagtaas, ibig sabihin, wala kayong power. Ang mayroon sa inyo, kilikili power. Hindi yung kapangyarihan na nagmula sa Holy Spirit. Kaya napakaganda. But you will receive, sapagkat, sa Tagalog, pagkakaroon ka ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Sa English, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness. Tayo ang saksi. Witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So, tayo ay saksi. Ano bang ibig sabihin ng saksi? Madali sa English. Witness. Pag may kaso, tulad ngayon, diba, may impeachment. Diba daming witness? Ibig sabihin ng witness, tayong lahat maging saksi. Magpatotoo tayo, ibalita natin sa buong tabon 2, tabon 1, tabon 3, ang salita ng Diyos. Maging saksi dapat tayo. Nasubukan nyo na ba na may katabi kayo sa bus habang pumunta kayo ng Maynila, ang katabi mo, sharean mo ng salita ng Diyos? Dapat. Kasi ikaw ngayon ay saksi. Ikaw ang magpapatotoo na ang Diyos ay napakabuti. Mahal tayo ng Diyos. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, you will be my witnesses. Tayo ang magpapatotoo.
Hindi lang sa ibang tao, unahin natin ang mahal natin sa buhay. Sa loob ng tahanan, kung mayroon pa sa inyo, hindi na naniniwala, magpatotoo ka. Sumama ka sa amin. Dalhin nyo rito. Patotoo ka. Tigo ka. Na kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, maliligtas ka, hahaba ang buhay mo, pagpapalain. You will be my witnesses. And Jerusalem. Ano ba itong Jerusalem? Pastor, pupunta pa ba kami sa Jerusalem? Layo. Hindi po. Ang ibig sabihin ng Jerusalem, ang ibig sabihin ng Jerusalem, yung tahanan mo. Sa loob ng tahanan, yan ang Jerusalem. Sinabi ko na kanina, kung mayroong bang hindi mananampalataya sa loob ng tahanan, sharean mo. Maging witness ka. Maging patutuo ka. Magandang patutuo. Tulad ng lagi kong sinasabi na itong patutuo ko. Na dati, napakasama ko. Diba? EBC, anak, babae, EBA, CBA, anak, babae, sugal, basa kulero, mahilig sa kabaret, mahilig sa night, appear. So, Jerusalem, tahanan. Judea. Diba? Sino rito ang walang kamag-anak? Taas ang kamay. Walang pinsan. Walang kamag-anak. O, walang nagtaas. Sa madaling salita. Lahat may kamag-anak. Ito po yung Judea. Dali natin ang mga kamag-anak. Pinsan. Pinsang buo. Yung unang anak ng kapatid mo. Judea. And Samaria. Hindi ka pupunta sa Samaria. Ang ibig sabihin ng Samaria, lahat ng kapitbahay mo, kaibigan mo, yun ang Samaria. Kaya nga, di ba, noong sabi sa John 28:19, therefore, go and make disciple of all nations. Yun na. Hindi pa tapos. Dito muna, balik mo muna. Acts 1:8, Jerusalem, and all Judea, and Samaria. Itong pang-apat, and to the ends of the earth. Ang ibig sabihin po niya, sa lahat na ng taon, pag nakita mo, mag-witness ka. Magpatutuo ka. I-encourage mo na napakabuti ng Diyos. Diba? End of the earth. Yan po, sa lahat ng tao. Yung sinabi ko na kanina, may kasabay ka sa bus, sa baby bus, sa jeep, kung mahaba pa, matagal pa ang oras, mag-share ka na maganda pa. Yan ang ibig sabihin na magiging saksi tayo. Saksi tayo. Tayo ang witness na magpapatunay na napakabuti ng Diyos. Okay, dahil mauubusan ang oras, 12 minutes na lang. Ano ang sunod? Hebrews chapter 12, verse 2. Hebrews chapter 12, verse 2. Lagi kong sinasabi, fixing your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Ituon daw natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. At siya nga ay namatay sa krus, hindi niya ikinahiyang mamatay sa krus at umupo siya sa kanan ng Diyos Ama. So, ulitin ko, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He enjoyed the cross. Namatay sa cross, hindi siya naya scorning its shame, hindi nahiga. And sat down at the right hand of the throne of God. Siya ay umupo sa kanan ng Diyos Ama. So, ito ang napakahalaga.
ang napakahalaga, dito sa loob, inuulit-ulit ko lang, naniniwala ba kayo na maraming member na natipisod sa kapwa member? Mayroon. Tama yun. Mayroon na nga sa akin nagpatotoo na nandito. Doon daw sa pinanggalingan niya, natisod siya. Ang dami daw chismusa. Kaya nandito na siya sa atin. Hindi ko nababanggitin kung sino. No? Ang dami raw chismuso at chismusa. Kaya lang, nung nandito na siya, gusto nang magsisi. Mas marami raw dito ang chismuso at chismusa. Kaso, hindi na siya makaalis kasi ito mga itinuturo. Ituon natin ang ating paningin kay Hesus Kristo. Huwag nating ituon sa mga chismoso at chismosa. Diba? Yan ang lagi kong sinasabi. Kaya kayo nakaupo dyan, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa chismoso at chismosa. Kaya kayo nakaupo dyan dahil kay Jesus. Yun ang titingnan natin. Fixing our eyes. Nakatuon. Walang samahan na may unity. Sino ang magpapatunay sa inyo na mayroong samahan, kahit brotherhood o anuman? Nagkakaisa ba? Kahit sa church, huwag na tayong lumayo. Kristiyano ang church. Mga Kristiyano yan. Nagkakaisa ba? May unity ba? Maraming ang nahahating church. Nag-iwalay, hindi magkaisa eh. So, sa aking observation, for 37 years na Kristiyano ako, wala pa po akong nakita church na may unity. Laging, lalo na kung mayroong board of trustees, bangayan ang bangayan niya. Dahil ang gusto kasunod yung isa, ang gusto kasunod yung isa. Parang sa Senado, bangayan ng bangayan, dahil ang gusto, yung isa ang maging SP. Ano ba? SP. Oh, Senate President. O, pag naagawan, parang inagawan ng laruan, hindi tumitigil. Bangayan pa rin ang bangayan. So, ba't ako napunta sa bangay ng bangayan? Kasi walang unity. Hindi magkaisa. Kahit saan, kahit sa Kongreso. Lahat, hindi yan magkaisa. Pangulo na nga lang natin at pangalawang Pangulo, dalawa na lang yan, hindi pa magkaisa. Sa Bible, dalawa rin, magkapatid, dalawa pa lang silang magkapatid na anak ni Adan at Eva, hindi rin magkaisa, pinatay si Abel. Dahil sa inggit, pinatay. Kaya dito naman, sa Senado, dahil sa inggit, nagbama ngayon. Walang unity. So dito sa church, sabi sa akin ni Lord, kung gusto nyo magkaisa tayo, huwag niyong tingnan ang inyong pastor. Tatlo kami rito. Si Pastor Neil, Pastora Ana at ako. Huwag kayong titingin sa amin. Kasi pag tingin na ninyo kami, hindi kayo Christ-centered, pastor-centered kayo. Pag tinitingnan ninyo ang member, ayaw ko dyan, chismoso yan. Hindi ka Christ-centered. Member-centered. Pag tinignan ninyo ang church, napakainit dito. Ay, mamatay ako sa init. Church-centered. Ano ang sabi? Huwag tayong maging church-centered, huwag tayong maging pastor-centered, huwag tayong maging member-centered. Dapat Christ-centered. Fixing our eyes on Jesus. Pag kay Jesus ka lang nakatingin, magkakaroon tayo na yun. Hindi mo makikita yung chismoso sa tabi mo sa kaliwa, chismosa sa kanan, sa harapan. Ganun pa rin. Ang daming mga ginagawa, babaero, lasinggero. Pag yan ang tinitingnan ninyo, hindi ka Christ-centered. Kaya napakahalaga po na fixing our eyes on Jesus. No?
minutes na lang. Marami pa sana akong i-explain. Pero tatapusin ko na. Isa na lang. The last one, 10. Number 10. Joshua 1:8. Tama. Joshua 1:8. Ano po ang sinasabi rito? Memoryado ko rin yan. Ang sabi po, huwag niyong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon, ilagay mo sa iyong mga labi, dilihin mo ito araw at gabi, at higit sa lahat, ipamuhay mo application. At ang pangako, ikaw ay ginawa, prosperous, at magtatagumpay, victorious. Diba? Napakaganda. Joshua, keep this book on the always in your lips. Yung sinabi ko, meditate on, yan ang nakalimutan ko. At i-meditate mo ang salita ng Diyos araw at gabi. Meditate and day and night. So that you will be careful to do everything written in it. Ipamuhay mo. Then you will be prosperous. Giginhawa ka. And successful. Successful lang, okay na. Diba? So, napakaganda. O, diba, ang sabi ko sa inyo, medyo masisira yung sinabi ko. Ano ba yung sinabi ko? 31,102 ang verses. Old and new. Bakit masisira? Utos. Ano ang sabi? Dili-dilihin mo ito araw at gabi. Basahin mo ang Bible, araw at gabi. Kaya lahat mababasa nyo rin talaga. Pero unahin nyo ang 10. No? Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you will be careful to do everything written. Dapat i-apply natin. Then you will be prosperous and successful. So, wala kayong lusot. Basahin nyo raw araw at gabi ang Bible. Araw at gabi. Kaya from Genesis to Revelation, ganun pa rin po ang gagawin. Kaya lang, ayaw kong unahin nyo ang 31,100. Ang unahin nyo itong 10. Sapat na at higit pa. Diba? So, siguro naman, naunawaan natin. So, nandito rin. Magiging successful ka kung may negosyo ka. Magiging successful. Magiging prosperous ka. Pagpapinain ka. Ganyan talaga lagi. Diba? Dadagdagan ko ng Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalwalhatian. Dahil lahat ng needs, lahat ng pangangailangan niyo, ibibigay niya. Pangalawa, may problema. Pangalawa, yung lagi ko rin sinasabi, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. A future. Koreano na kasawa. So, napakalaga, di ba? Ang plano sa atin, ginhawa, hindi ka sisirain, hindi ka magkakasakit. Kasi, plans, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you. Kaya yung mga nagsasabi ang karamdaman galing sa Diyos, kalukuhan. Ang karamdaman, bunga ng kasalanan, mababasa sa Santiago chapter 1, verse 13 to 17. Maliwanag. Kapag nagpatuloy ka sa pagkakasala, ito ay magbubunga ng kamatayan. Kaya, sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, ang sabi ko nga lagi rito, gusto nyong abutin ang gusto nyong edad, 101, katulad ko,
O ano ang sabi? Sundin ninyo. Mababasa sa Mga Ngaral, chapter 7, verse 17. Ano ang sinasabi? Huwag kang magpakasama-sama at magpakamangmang. Baka hindi mo abutin ang itinakda sa iyong oras ng kamatayan. Huwag tayong magpakasama-sama at magpakamangmang. Dahil oras na po, tayo po ay manalangin. Yung po kayo. Lord, maraming salamat po na naibahagi ko na ang huling 10 verses. Ang ika-10. Dalangin ko po nawa sa lahat ng nakikinig, memoryahin natin itong 10 at higit sa lahat, ipabungay po natin sa pang-araw-araw. Kaya aking hinihingi, Lord, na dapat ilagay nila sa mga puso nila ang mga salitang pag-aralan namin for 3 Sundays. Kaya ito po ang dalangin at binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Magandang hapon po. So, salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. Marami po tayong natutunan. Amen. Ano po ang hindi natin kakaligtaan? Ang pagbabasa po ng salita ng Diyos. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga ikapu at handog. At bago po iyon, aawitan at hahandugan tayo ng ating kapatid na si Sister Jem at si Sister Christine. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay nila.
kawinan ng Diyos dahil sa kabutihan niya. Amen? Amen. Sige po mga kapatid, panalangin po natin ating mga ikabwatan po. Salamat po Panginoon sa buhay po na binigay niyo sa amin. Salamat sa aming mga pamilya, kaibigan, negosyo, trabaho. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Ito po ang patuloy na mag-ingat sa lahat ng meron kami, Panginoon. Ang sabi mo nga sa iyong mga salita, hindi mo kami iiwan ni pababayaan mo. Kaya sa iyo lamang po ang papuri at pagsamba. Sa mga pangyarihan, pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Para po sa karagdagang announcement at sa closing prayer, tinatawag ko na po si Pastor Edgar Sabigan. Tuloy na yung basbas. O meron pang magpapalita. Sa announcement. Pastora Ana, mauna na kayo. Para tuloy-tuloy. Okay, ang announcement po natin ulit, yung ating po mga t-shirt. So, ang t-shirt po natin ay 300 pesos na po. So, ngayon kung magkano man po yung magiging halaga ng t-shirt, yung kung sobra doon po, didiretso na po natin sa kaha. So, okay lang po ba yun? Kung magkakalang tulong natin sa church po. Okay? So, kasi hindi po namin masyadong alam kung magkano po talaga yung price ng t-shirt. So, lahat po muna tayo is 300. Pero I think po yung mga XL po, I think mas may add po kayo yan. So, may add po ata ng 10 per sizes. So, kung XL plus 10, tapos kung double plus 20, so ganoon po. Ay, ganoon po, pero i-update po namin kayo. Tapos, kung mayroon na po kayo nabibenta po na ticket, at may nagbayad na po sa inyo, pwede nyo na po i-surrender yan. So, wala po Sister Mary, so andyan po si Ate Jeff at saka si Ate Faye. So, sa t-shirt po, si Ate Jeff at Ate Faye din po. So, kung meron na po kayo nabibenta t-shirt, t-shirt po, ticket, so pwede nyo na po i-remit po yan. So, naka-lista naman po yan, naka-black and white po siya. Okay po? At sa August 18 po, meron pong general cleaning po rito. So, yung sino po yung gusto pong maki-join po sa amin para mag-ayos po sa church, very welcome po. Lalo na sa mga youth, kasi mas kaya nilang umakyat dyan. Yan, lalo na yun, may mga gano'n. So, hinahayaan po namin kayo sa August 18, even the women's po, makatuwang po namin kayo bilang po worship team. Sa August 18 po yan, ganap na alas 10 po ng umaga, welcome na welcome po ang bawat isa. So yan lang po ngayon, ang ating balita po muna ngayon ang patalastas. So to God be all the glory, tinatawagan naman natin sa Pastor Eds. Hello, Mike. Testing. Mike, 1, 2, 3. Hello, Mike. Testing, Mike. 1, 2, 3. Yan, good. Karagdagan lamang po pagbabalita. Noong Miyerkules po, nagsimula na kay Ate Lenny ang nagturo ng Bible study ang aking may bahay ng Miyerkules. Sa susunod na linggo, sa susunod na Wednesday, wala. Friday mayroon po. Nag-adjust dahil may lakad si Ate Lenny. So, ako naman po ang magtuturo. Kasi hindi ko po muna ibinigay kay Pastora Ana kasi busy siya ngayon. Okay. Pangalawa, nag-umpisa na rin po kami ng Bible study sa Portfolio Family. Ako'y tuwang-tuwa, marami po sila, siguro mga 10, mahigit 10. Tuwang-tuwa ako sa masaya. Masaya talaga. Okay, so sa susunod na Sabado, sa darating palang Sabado, ako pa rin muna. Sa susunod, si Pastor Nelna. At ang good news, magandang balita, yung motor ko, nabenta na po. Binigay ko na sa ating treasurer. No? At ang pangalawang good news, pinagtibay namin kanina, pulo, na magkakaroon na tayo ng comfort room, CR, dito sa likod. Sa likod, di ba? Dahil balita-balita, nagsasabi sa akin, nakakaya ang pastor, akyat ng akyat sa taxi. So, nasaan si Pastor Mark? Kung mapapapunta niyo bukas, hindi ko alam ang pangalan.
umpisa na siya bukas. Papagawa na natin para may siya. Diba? Napakaganda. Sa Diyos ang papuri lagi, no? Nandito talaga yung ating pagkakaisa. Kita mo, nandiyan, imagine, isang beses ko lang nakausap, pwede pala siya gumawa ng siya. Talaga, kumpleto tayo. Okay, so, inaanyayahan po ang kapulungan na tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay pinipon po kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At lagi ko pong isinasama sa panalangin, mayroon po kaming mga kapatid na may karamdaman sa pamumuno ni Ate Lenny, Ate Mel at Ate Lilia na mayroon din siyang dinaramdam. Nananalig ako, nananampalataya na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang dakilang manggagamot. Nawa po, Lord, ipuin po ninyo at inyo pong pagalingin. Hindi ko po kayo inuutosan kasi kayo ang aking Panginoon. Ako po ay nagsusuma dahil nananalig ako, nananampalataya na ang lahat kong kahilingan ay inyo pong tutugunin. At mayroon din po kami mga negosyante. Nawa, Lord, kayo ang Jehovah Jireh, ang God provider. Nawa, pagpalain ninyo ang mga negosyo nila. At kung may kapatid kami na hindi pa nakakapaghanap buhay, nang naghahanap siya ng trabaho, nawa, Lord, kayo rin po ang magbigay. Kaya patuloy po ako lumalapit sa inyo. Yung problema sa aming bansa, ang kaguluhan, nawa, Lord, kayo po ang prinsipi ng kapayapaan. Alam ko, Lord, lahat ng matitigas ang ulo, kaya niyong palambutin. Kasi kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ilalapit ko rin po sa dakong ito, sa tabon 1, tabon 2, tabon 3, kayo po ang dakilang misyonero. Nawa, Lord, magpadala ka pa ng mga tao. At dinadalangin ko nga po ang successful ng aming concert. Nawa, Lord, maraming pumunta. Mas gusto ko po yung karamihan, member, pero mas gusto ko rin na halos dapat kalahati ang hindi pa member. Dahil napakahalaga po ng gawain ito. Ito po aking dalangin ay sa ngayon po pala humihingi ako sa iyo ng pahintulot na basbasan ko po ang mga nakikinig sa lahat ito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng diwang banalang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen at amen. Magandang hapon.